1530 loop of shit. What the fuck? Ano nga ba ibig sabihin ng 1530? Kinsenas katapusan, na kung saan walang katapusan yung wala tayong napapala sa 1530, wala tayong naiipon sa 1530, hindi tayo basta makapagbukas ng business, wala tayong future, at lalong wala tayong fortune sa 1530. Kaya ako tinawag na loop of shit. Bakit ko nasabi yan? Tingnan natin dito sa aking next subject. Work or employment, business or racket. Sa dalawang option na to, in majority, ang pinipili ng tao ay work or employment. Dahil sa inaakala natin meron tayong sense of security income o meron tayong reliable income or stable income, kuno. Pero yung security income na yan o stable income kuno ay lagi pa rin nagpo-fall sa 1530 na loop. Kaya makikita natin sa number 2, 1530 na loop. Ang napapala natin sa 1530 each month ay 15,000 lang. Usually, ang kinikita ng isang Pilipino regular employee, 15,000 pataas. Pero sabihin na natin, ito very close na to sa talagang actual na kinikita ng isang Pilipino ngayon. In 1 year, meron tayong 180,000. Pero wag muna tayo masyadong excited sa 180k na yan dahil sa yung 15k pa lang hindi tayo nakakasigurado kung may matitira nga ba dyan or wala. At isa pa, sa every month na 1530 na loop na tinitira natin, dito pa lang halos wala na tayong masasave dito. Sa paanong paraan? Tingnan natin dito sa aking second subject. Sa food, kunwari ay 100 pesos lang ang everyday mo food. I-times natin 30, 3K. Sa utilities, 500 to 1K or maaaring mataas. Sabihin na natin isang pamilyado kang tao, 1K. Cellphone load na kung saan hindi na luho kundi necessity na. Pinaka very kulelat na load na niyayari natin sa loob ng isang buwan ay 200. Kung lahat pa kayo nagsa-cellphone, hindi lang 200 ang ilo-load mo sa cellphone mo. Pero nilagay pa rin natin dito, 200. Sa education, sabihin na natin 20 to 30 mil ang yearly na education expense. Wala pa yung baon dito at yung pamasahe. Pero lagay natin, ang monthly binabayaran sa tuition ay 1,500. Lagyan natin 1,500. Transportation. Usually, nagta-transport tayo minsan, kundi tayo nag-jeep or nag-FX, nagta-taxi din tayo. Pinaka-basic na gastusin natin sa transportation ay 500 pesos in 1 month. Lagyan natin 500. Ngayon yung baon, hindi tayo magbabaon ng 100 pesos lang in one month. Maaring itong 100 pesos na to ay each day or every 2 day. So in 1 month, hindi lang 1,000 ang pwede nating gastusin para lang dito sa baon. O kahit sabihin pa nga natin 500 to 1,000 yan. Pero lagay lang natin dito 100 na lang. Tapos yung rent, it's either 1,000, 1,2, 1,3, 1,5, all the way to 3,000 or maaring mas mataas pa ron. Lalo na kung pamilyado kang tao. So, i-plus natin ngayon lahat yon. Ang magiging pera na ang magiging total expenses natin monthly ay 9,300. Magkano matitira sa 15,000 dito sa 1530 na loop of shit na tinitira natin? Magkano matitira sa 15,000? Ang matitira sa 15,000 ay 4,700. Pero hindi pa yan ang finalized na pwede nating masave at may tago sa
bulsa or sa bangko natin. Dahil nga, yung mga calculation natin dito, mga basic lang to, mga example lang to. Pero yung, kumbaga estimated lang to. Pero yung actual na gastusin natin ay higit pa sa 15,000 each month. Maaring 20 to 30,000 tayo gumagastos each month. Kasi tingnan natin dito sa food. Balik tayo sa food. Sa food na lang tayong mag-add. Imbis na 100 per day times 30 days equals 3K. Kung 200 a day ang kinakain natin times 30 days, magiging 6K. So, meron tayong extra 3K na hindi kinalkula rito. So, gagawin natin, mangyayari ngayon yan, magiging 12,300 ang total nating expenses monthly. Ngayon yung 3,000 ditong extra, ibabawas natin dito sa may nasa-save natin kuno na 1,700. So, tanggalin mo yung 3,000 dyan, may matitira na lang sa'yong 1,700. So, iniisip mo, meron pa rin tayong nasa-save kahit papano. Pero ang totoo niyan, maaring wala tayong nasa-save at kapos or kulang pa. Dahil dito nga sa baon, maaring ang gastusin natin dito ay 1,000 in 1 month. 1,700 na tira, di ba? After dito sa may 200 pesos na pagkain natin every month. 200 pesos every day times 6K every month. Ngayon sabihin na natin dito ngayong baon ay 1,000. 1,000. So, sa 1,700 na natira dito sa 4,700, 700 na lang matitira. Ngayon sa 700 na yan, kunin natin yung konting pera dito sa cellphone loan. Maaring hindi lang 200 pesos each month ang gagastusin mo dyan. O kahit hindi na tayo tumingin sa cellphone loan, tumingin tayo dito sa education. Sa education, maaring may project dyan, maaring may field trip dyan, maaring may other expenses dito sa education na kinakailangan ng few hundreds up to thousands of bucks. O kahit sabihin na natin hindi tayo sa education, punta tayo dito sa may personal personal na bagay na kung saan hindi ko nailista. Maaring a-attend ka ng birthday, maaring a-attend ka ng piyesta, maaring a-attend ka ng binyag, maaring a-attend ka ng kung anumang occasion na kinakailangan mong mamasahe. Na kinakailangan mo ng konting pera pang regalo, konting perang parang gano'n. So, yung 700 mo, wala na yan. Totally washed away na yan. So, ano ang napapala natin sa formulang 1530? 15K monthly, what do you get? Wala tayong nakukuha. Ngayon, saan na nga ba tayo? Balik ulit tayo dito sa aking option dito na work or business. Nakikita na natin halos wala tayong napapala dito sa work o sa employment. Kahit i-times pa natin to ng 5 years. 180 times 5 years. Magiging 900,000 to. Magiging teka. Yeah. 180,000 times 5, magiging 900,000 to. Kahit na maging 900,000 pa to in 5 years, hindi mo totally makukuha yung 900,000. At saka isa pa, by that time, tumanda ka na at yung opportunity mo ay bumaba. Nagigets nyo yun? Maari ang kita nyo monthly within 5 years, maaring una, pansamantala 15,000 ka lang, tapos naging 17, naging 18, naging 20, pataas. Kahit tumaas pa itong 180 in 5 years na maaring umabot ng 900, 1 million o 1.2, tataas naman yung mga responsibilities mo, mga expenses mo habang bumababa yung opportunity mo na magtrabaho dahil nanghihina ka na, tumatanda ka na, out of wala ka na sa listahan sa mga employment dahil overage ka na. Dito sa business, walang such age limit. At lalong hindi ka nakapako sa oras dito
na kung saan lagi kang naglalaro sa 15:30 na pagtatrabaho na kung saan nakatali ka sa 8 oras everyday, buong araw, everyday, tapos 80 hours in 2 weeks, 160 hours in 1 year, in 1 month. Nakapako ka ron, wala kang patay yung idea mo sa kung ano-ano kasi iniisip mo lang yung sense of security income monthly. Iniisip mo magiging safe ka na dyan, makakaraos ka na. Pero walang nangyayari sa'yo nang dahil sa formulang 15:30. Wala kang napapala, may napapala ka pero wala kang future. At lalong hindi ka makakasave. So, pag hindi ka nakasave, wala kang fortune, wala kang maipapamana sa mga anak mo. Pag ikaw ay halimbawa na aksidente o namatay, pumanaw, wala kang maipapamana. Sa makatwid, ang employment hindi mo pwedeng ipamana sa pamilya mo. Pero ang negosyo ay pwede mong ipamana. Bakit? Dahil sa may fortune dyan at endless cash na pwede mong kitain. Usually, pinipili ang employment ng Pilipino nang dahil sa negosyo, lagi tayong natatakot dahil kinakailangan natin ng kapital. Siyempre, pag kinakailangan mo ng kapital, kailangan mo ng pera. Ngayon, ang problema rin naman kasi doon, kahit na may kapital ka at may pera ka, kung wala ka namang idea, hindi rin mangyayari tong negosyo na to. Lalong hindi ka rin magiging successful dito kung hindi accurate at precise yung ideyang binibuild mo para sa negosyo o racket na to. Kaya kinakailangan meron kang kapital, pera, at talagang magandang idea para magkaroon ka nga ng fortune at magkaroon ka ng endless cash flow. Nai-gets yung ibig ko sabihin? Kaya kung babase lang tayo dito sa 15:30 loop of shit na kung saan kumikita lang tayo ng saan ba yun? Kumikita lang tayo ng 15,000 each month at 180,000 lang every year na kung saan kahit isang year kang mag-ipon, wala kang may ipon na 50,000 or pahirapan ipunin ang 50,000 kasi ang daling isipin dito. In 1 year, 180 ka lang. Napaka-imposibleng mai-save mo yung 50,000 dyan in 1 year nang dito ka lang umaasa sa employment. Dito ka lang umaasa sa employment. Umaasa ka lang lagi dito sa kinsenas katapusan, 15:30 loop of shit. Ngayon, pagpalagay natin, umasa tayo dito sa 15,000. Sa palagay mo ba makakakuha ka ng bahay? Magkakaroon ka ng assets sa halagang 15,000 na income mo each month? Hindi yun mangyayari. Kahit 180 pa yung sumatotal in 1 year, hindi mangyayari yan. Kahit sa loob ng 5 years nakaka 900,000 ka, hindi basta mangyayari makabili ka ng sarili mong bahay at lupa. Dahil ang 900,000 ay hindi rin basta-basta makabili ng matinong bahay at lupa, lalo na kung bago, sa halagang 900,000 pesos lang. Ngayon, it's either 1 million or 1.5 or less than 900,000. Mahirap kunin na magkaroon ka ng bahay na magsisilbing investment or magsisilbing assets mo. Bakit? House loan, sabi na lang natin 1.5. Pag nag-loan ka, Pag-ibig man or lalo na bangko or in-house financing, lalo na bangko pala, ang laging hihingin sa yung down payment, 15 to 20% na down payment, which is 300k sa loob ng 1.5. Tapos yung amortization mo ay 10,000 up. O sabihin na natin 7,000 up. Pero doon pa lang sa 7,000, mabigat na, lalo na kung itong minimum na monthly amortization mong 10k. Pero ang pagkakaalam ko nga 15,000 pataas to eh. Sabihin na lang natin 10k pataas. 25 years to pay.
Paano mo babayaran 'tong 10K na 'to kung 15,000 nga lang ang kinikita mo each month? Ano 'yun, hindi ka nakakain, hindi ka nagagastos ng mga nakasulat dito? Hindi po puwede. Kahit kumita ka pa ng 20,000, 30,000, hindi mo ma-afford kunin 'tong bahay. Etong pinapakita ko na 'to ay magsisilbing tulad lang ng panaginip na kung saan hanggang panaginip lang puwedeng mangyari, hindi natin makukuha 'yan. Kaya kinakailangan natin gumawa ng extra effort para magkaroon ng negosyo, para magkaroon ng fortune at magkaroon ng endless cash or magkaroon ng big opportunity sa mga bagay-bagay tungkol sa pamumuhay natin. Ngayon, eto yung mga benefits, eto yung ups and down ng employment, negosyo, o racket. Sa pagtatrabaho, more or less effort, the same cash you get equals no fortune, no future, no fortune at all. Sa negosyo, sa racket, the more na magbigay ka ng effort, the more na cash flow ang mapapala mo. At syempre, more cash flow equals fortune. Ibig sabihin ng fortune ay pwede mo itong mapamana sa maiiwan mong pamilya kung halimbawa ikay pumanaw o tumanda ka na, meron kang maiiwang fortune sa iyong pamilya. Hindi katulad dito, work or employment, magkakaroon ka lang ng work, ng employment, kung kinakaya mo pa magtrabaho at kung may tatanggap pa sa'yo. At ito, nagsisilbing security income na reliable, stable kuno. Pero ang totoo niyan ay hindi naman siya totally stable or reliable. Hindi katulad dito, the more na mag-effort ka, the more na may cash flow ka at pinaka-subtotal nun ay fortune. At yung fortune mo ayun ang magsisilbing investment or magsisilbing assets mo. Punta tayo dito sa isang aking kodiko. Work or employment, business or racket. Dito sa work and employment ay 15K to 30K max ang pwede mong kitain. Depende yon sa skills na meron ka. Tapos, stable income kuno. Sa negosyo o racket, 1K to 5K ang basic na pwede mong kitain kung ang galing mong kung kahit medyo magaling-galing kang mag-business, magnegosyo, kahit anumang klaseng negosyo yan. Online, offline, o ano pa man, benta, buy and sell, ino-offer mo yung sarili mo na magtrabaho or maglinis ng ano, basta sarili mong negosyo, gumawa ka ng sarili mong negosyo, pagluto, pagbenta, mga ganyan. Ngayon, kapag medyo magaling-galing ka na, maaring in 1 month, 10K to 50K ang pwede mong kitain. Ngayon, pag medyo super galing mo na talaga, maaring 100K in 1 month all the way to 1 million pataas na magsisilbing large business mo. Unstable dito sa negosyo o racket, unstable dahil hindi ka nakakasigurado kung gaano kaliit at kalaki ang perang kikitain mo. Pero suma total, meron ka pero laging pera dyan monthly, lalo na kung pagpupursige mong magnegosyo, magtrabaho, kung business minded ka, money motivated ka, business oriented ka, hindi lalagpas ang isang buwan ng zero ka. Dito sa trabaho, maging money motivated ka, work motivated ka, mga ganyan, lagi pa rin itong nakadepende sa kung anumang skills meron ka. 15 to 30K lang ang aabutin mo, kahit anong klaseng effort pa gawin mo, kahit ilang years ka na, tumanda ka na lahat-lahat, wala ka pa naipon, wala ka pa napala, wala ka pa napundar, at bumaba pa yung opportunity mo magtrabaho. At lagi kang nagpa-fall sa 15-30 loop of shit. Hindi katulad dito, maaaring ang negosyo or racket unstable dahil hindi ka nakakasiguro kung magkano, kung maliit o malaking kikitain, pero for sure kang merong kinikita kung tutusin in every month, lalo na kung magaling kang dumiskarte. Kaya nga kinakailangan mo ng hindi lang kapital, pera, kundi maganda, great idea, pulido, accurate, reliable na idea.
Pag meron ka nun, maaaring ang negosyo o racket ay unstable but with big opportunity. Dahil ano yan, depende rin talaga yan sa kung gaano ka kalakas o yung skills mo, kung gaano kagaling. Pero itong 1K to 5K, 10 to 50K, pwede mo magawa yan kung magiging smart ka lang sa pagpili ng magiging formula mo. So makikita natin ngayon dito, work or employment, local o abroad. Ang mapapala natin, sad, loneliness, unsatisfied, no future, no fortune. Lagi kang feeling unaccomplished sa buhay. Pag ito ang ginagawa natin, kahit na maging presidente ka pa sa pagtatrabaho nito, kahit na maging tumaas ang posisyon mo diyan, hindi ka basta magkakaroon ng bahay, hindi ka rin basta makakapag-invest ng kung anumang klaseng properties nang dahil sa sinusubsob mo ang sarili mo sa work or employment at sinusunod ang itong 1530 na loop of shit na formula. Hindi katulad sa business o racket, ang dami kang way para kumita ng pera. Pwede kang local na kumita ng pera, pwede kang online, pwede kang offline, at hindi required na mag-abroad ka pa. Dahil kung magiging ganun ka-smart, pwede kang kumita sa kahit aling choices na to. Locally sa Pilipinas, online man or offline. Itong online na to, pwede kang kumita ng pesos or dollars kung marunong lang talaga kayong dumiskarte. Itong offline, pwede kayong kumita kay puhunan ng laway o puhunan ng 500 lang, puhunan ay basta maliit lang ang puhunan mo o konting effort lang, kikita ka dyan. Kung magaling lang talaga ako mag-isip kung alam nyo lang yung ibig ko sabihin kung paano nga ba tayo kikita offline, online, at locally sa Pilipinas nang hindi nag-abroad. So, sana sa video na to ay may nakuha kayong aral or medyo na-inspired kayo kahit papano, dahil ang sinasabi ko dito sa video na ito ay huwag tayong magpapaloko sa formulang 1530. Huwag tayong aasa na magkakaroon tayo ng magandang future sa 1530. Huwag tayong kakapit sa trabaho lang, sa employment lang. Huwag tayong masyadong magpakaasa sa employment lang. Dahil yan, pwedeng mawala sa atin yan. Maaksidente lang tayo, mapilayan tayo, wala ka na. Yung sense of security income mo, wala na. Hindi katulad kung may business ka, magkasakit ka man o ano, meron kang business, may pera ka, meron kang future na naghihintay sa iyo at meron kang endless cash na pwedeng kitain habang ikaw may sakit or habang ikaw ay pumanaw na. Meron kang may iwang fortune sa pamilya mo. May magandang future ang pamilya mo kahit na pumanaw ka pa. Yung pera mo ay endless kahit patay ka na. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Kung magiging open-minded kayo at hindi para maparanoid kayo, ay malalaman niyo ibig ko sabihin dito sa video na to. So, sana may napulutan kayong aral na hindi dapat tayo umaasa lang sa kung anumang klaseng trabaho pwede nating pasukin. At wag din tayo masyadong umasa na kumita ng higit-higit pa sa kung anumang binabayad sa atin, dahil lahat ng bagay na gusto nating gawin, lahat ng bagay na kung nag-aasam tayo ng malaking pera, lagi yan nakadepende sa kung anumang skills mo. Kung ang skills mo ay pang basic lang, huwag kang mag-aasam ng 30K pataas na kita. Kung wala ka namang ganong ka-skill, maaaring mag-fall ka ng 10K, 15K monthly lang. So, kung wala tayong masyadong education, pero kung meron naman tayong magandang idea about negosyo, yan ang gamitin natin para magkaroon tayo ng fortune, endless cash, at future. Sa pagninegosyo, mas may future tayo.
sa work or employment ay 50-50 tayo dyan. Hindi tayo nakasigurado. Dito maaaring unstable pero tulad ng sinasabi ko kanina, maaaring unstable pero meron kang lots of opportunity para magkaroon ng much brighter future. Nakikita yung unstable but with big opportunity. Dito stable kuno ang work or employment sa negosyo or racket. Unstable man siya pero hindi ibig sabihin ay wala tayong pera, wala tayong future, dahil ito with big opportunity, dahil unstable siya pero kung magiging smart talaga tayo sa diskarte, money motivated tayo, business motivated, business minded tayo, hindi malayong makuha natin 1K to 5K monthly, 10K to 50K monthly, at lalo ng 100K up to 1 million pataas. Kung magiging ganun lang tayo talaga ka-smart mag-isip.